ko na po kung tawagin nila akong dubag. So hindi ko ako binayaran. Mas pipiliin ko po yung tahimik ako na mayroon akong peace of mind kaysa nang susuong ako dun sa isang bagay na magulo po. Pero siguro after nung nito, sana po, makapamuhay na kami ni Mr. Panjo, wala na maayos. Walang nagmumura sa akin, araw-araw, oras-oras. May pamilya ko na. Pero ay, tapos na tayo doon. Wala na. Pasensya ka na rin, ha? Actually po, hindi ko naman iniisip na maaari kayo magkita. Si Alan po dito, sabi niya sa akin, pwede kayang para ba ano yung sabi mo sa akin kaya Gusto ko rin kung makausap siya. Kasi alam ko po yung pinagdadaanan ng pamilya niya kasi pinagdadaanan ko rin yun. Opo. Pareho kaming kusano yung pressure, Opo. stress. Yun nga lang, no choice na talaga tayo. Actually, akala ko tapos na tayo kasi nagkamay na tayo. Ako rin. Nagulat nga po ako sa inyo kahapon. Sabi niyo sa akin na pwede bang i-arrange na magkaharap kayo ni Sir Willie. Sabi mo no? Para po magkausap din kami ng maayos kasi wala, pareho na po kami ano dito eh. Ipit na rin po. Opo, opo. Lalo na po nadidistress din po ako doon sa nangyari. Ano po yung pakiramdam nyo na si Sir Willie dito na actually siya po ang termino nga ng iba, siya na ang pinakasikat na kontrabida ngayon eh. Anong pakiramdam nyo na nagkaroon kayo ng ganong klase ng problema dati pero ngayon nagkaharap na po kayo? Ako po wala po akong sama ng loob kay Sir Willie kasi nga napatawad ko na pa siya doon sa nangyari. So pinasabi ko nga, inano ko sa pinapasa Diyos ko na po yung nangyari na yun. Nakamove on na po ako doon eh. Pagkatapos nga po noon, isinalihan na akong ibad kasi wala na po talaga sa akin. Pero nung lumabas po yung istorya, di ba lumabas yung video, ano po yung naramdaman nyo? Na-stress ako. Umuusok po yung cellphone ko. Hindi ako tutulog ako sa gabi. May tumatawag, may nagte-text. Pagising ko sa umaga, yun na naman po. Kaya yung isip ko medyo natuliro talaga ako doon. Hindi ako makapagtrabaho, pati yung pagkain ko, hindi na rin po maayos, naapektuhan na rin. Yung pamilya nyo po? Opo, kasi alam niyo naman po kung gaano ka-powerful ang social media. Opo. Ang isa po sa mga nagpasimula nito ay si Attorney Raymond Fortun. Nagkausap po ba kayo ni Attorney Raymond Fortun? Actually, hindi pa po eh. Sa text lang po, kasi meron po akong kaibigan na may kaibigan siya na kaibigan pala ni Atty. Raymond po. Meron po kasi siyang ipinost na mga bagay na para bagang pinwersa kayo na makipagkasundo. Kasi sa inyo na nga po manggaling yun, kayo po ba pinwersa, tinakot na makipagkasundo kay Mr. Gonzales? Actually po sir, hindi man talaga ako pinwersa doon eh. Nandun na po kayo gumagawa ng ano. Ako na po yung kusang, naisip ko magpakumbaba na lang kasi alam ko hahaba po eh, wala nang patutunguhan eh. Nagpakumbaba po ako. Tapos sabi ko sa polis, kung magkano man yung magiging damage dun sa gilid ng kotse ni Sir Willie, pwede ko bayaran. So, pwede kayo mag-usap ng lalaki sa lalaki. So, kung yung lalaki sa lalaki, doon pa kami nagkaroon ng kasunduan. Pusang loob po akong nakipag-areglo kay Sir Willie. Alam naman niya po yung So doon pa lang pala nung nagme-message kayo sa kanya, kay Atty. Fortun, sinabi niyo sa kanya hindi kayo tinakot? Ang sinabi ko po sa kanya nga, nung una, siyempre sinabi ko lang naman po yung nangyari, yun lang po. Tapos nga nung bandang huli, yun yung po ang desisyon ng pamilya ko na napag-usapan na namin. Yun naman po ang sinabi ko sa kanya na wala akong anong kaso kay Sir Willie Gonzales. Alam ko nila yan. At alam din po ni Sir Willie na in good faith naman po yung pag-ano ko sa kanya, pag-usap. At yung sabi ko, yung damage sa gilid ng kotse, babayaran ko po yun. Yun nga lang, sabi ko sa kanya, hulugan kasi wala akong pera. Hindi naman niya siya pumayag sa nabayaran niyo pa? Hindi, ako po, ininsist ko na po na tanggapin niya yung 500 bilang po ng bahay ko dun sa ano. Sabi ko kung magkano yung magagastos,
iniwan ko po yung number ko doon, i-text niyo po ako, huhulugan ko. Hindi ko po, sabi ko kay Sir Willie, hindi ko tatakbuhan yung responsibilidad ko dyan sa nagasgas ko sa kotse mo. Paano po kayo naghiwalay nun? Maayos po kami naghiwalay, Sir Willie, nagkamay po kami. Nag-usap naman po kami ng masinsinin, nagkamay po kami, nagyakapan. Pati po yung anak niya, nakipagkamay ako para wala pong samaan ng loob. Kasi sabi ko nga, napatawad ko na po siya doon sa portion na yun. Mas pipiliin ko po yung tahimik ako na mayroon akong peace of mind kaysa nang susuong ako doon sa isang bagay na magulo po. Mas maganda pong wala akong kaaway, nakakalakad ako ng diretso na wala po akong iniisip. Opo. Pero meron po ba kayong usapan ni Mr. Fortune na pwede siyang mag-represent sa inyo? Pero So, sa portion totoo yun- po ba yung lahat ng binabanggit niya, sir? Yun doon po yun, siguro ang napagbasihan niya po doon, siguro hindi ko rin po alam, nagkaroon po siya ng communication ng anak ko. Kasi itong anak ko, hindi ko rin pumasisisi, bata pa, mapuso. Siguro, wala pong kaalam-alam na nag-uusap na po pala sila. Tapos yung private conversation namin as father and son, na-forward na pa pala kahit yung kay Atty. Raymond po. So, doon po, hindi ko po alam yun. So, nagulat na lang nga po ako nang sinomo na po ako ng Senate na isama ko po yung anak ko. Bakit? Yun na nga po, pinagbasihan nila yung conversation ni Atty. Raymond. Okay, saka yung anak ko po na nag-aaral pa. Yeah, na-penetrate pala niya yung anak niya. Hindi ko po alam eh. Wala po akong masasabi doon katuloy. Kasi hindi ko po alam. Ang sabi naman po kasi ni Atty. Raymond, siya yung unang in-approach ng anak ko. So wala po akong masasabi sa ano na yun kasi hindi ko po talaga alam. Nalaman ko na lang nang lumabas ako dun sa media. Yung private conversation yung mag-ama. So hindi ko po masisisi yung anak ko doon kasi natutunan naman po siguro dahil alam mo mga bata mapupusok. Opo. So hindi ko po alam talaga kung ano. Hindi ko po siya masisisi sa portion na yun. Siguro, masakit din sa kanya yung nangyari sa akin. Pero sabi, kinausap ko siya, kako, kalimutan na natin. Move na tayo. Ano po gusto niyong maging message kay Atty. Fortune? Buo na po kasi yung decision ko eh. Tulad na po ng huling binitawan ko sa kanyang salita, wala akong isasampang kaso kay Sir Willie Gonzales. Kasi, tapos na po kami doon, nakamove on na ako. Kung wala po yung video, tapos na po kami doon. Napatawad ko na po si Sir Willie Gonzales doon sa nangyari na yun. Madali akong kausap. Madali akong magpatawad ng tao, basta sincere lang makipag-usap sa akin. Pero yung damdamin niyo sa inabot po ni Mr. Gonzales dito, Mahirap din talaga sila sa sitwasyon. parang tatay niyo. Ay, kumbaga ano yung nararamdaman niyo patungkol sa dinadaanan nila ngayon? Mahirap pong pinagdadaanan niya sa ganung ano. Kasi alam ko po kaya nga po ako na dyan, iniisip ko baka may apo po siya, maaapektuhan po dun sa issue na yun na hindi naman dapat kasama. Alam mo naman po ang tao ngayon, pag may kasalanan ng isang tao, huhusga, idadamay na lahat. So, kawawa naman po madadamay, lalo ng mga bata. Kasi may anak din po akong 8 years old eh. Ito rin po yung maranasan ng anak ko, yung tulad niya, sigurado ko nararanasan ng apo niya po yun. Kayo po nag-request ito, kakalaruhin namin, hindi po ako ang nag-initiate, hindi po actually, nung minessage ko po si Mr. Gonzales kahapon, tinanong ko kung ano ang masasabi niya na gusto ni Alan dito na makausap siya. Ang tagal niyo nga sumagot eh. Parang nag-aalala pa kayo, ano? Hindi po, alam ko masama ko yung pakiramdam. Yung pakiramdam niyo. Opo. Ano po naman ang gusto niyo sabihin sa kanya? Nung umalis po kami sa Galas Police Station, wala po nangyaring pilitan. Alam naman mo yan. Walang kaladkara na sinasabi ni Atty. Fortune. Tinakot daw si Mr. Banjola. Siguro ngayon to, makaklaro na po lahat. Di ba? Lumabas po kami ng istasyon, pareho po kami nagkapatawaran. At sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang intindihin siguro yung kung ano man yung dami sa kotse. Kung nag-uusap po kami, mabait naman po pala si Mr. Banjola. Sabi ko, siguro baka nangyari yung lahat ng yan, baka merong
may gusto ng Diyos na mangyari ito. Dahil